Naay usa ka bata nga babayi nga nangutana sa pari. Ang iyang pangutana mauni, Padre, unsa man ang akong buhaton aron nga mahimo kong santos? Simple ra kayong tubag sa pari sa iya. Niingon siya nga, pagminyo og lalaki nga ang apelyido Santos. Mo. So simple ra no? So kamo mga babae, gusto mo masantos? Pag minyo mo og lalaki nga apelyido Santos, aron nga masantos na pod mo. Maayong buntag sa tanan. Karon ang gitawag nato nga the Feast of All Saints, and we also added the pod ang gitawag nga the Feast of All Souls to remember ang atong mga santos sa langit, and at the same time ang atong mga departed loved ones. Unsaon man aron nga mahimo tang santos? How can one become a saint? Kung makadungog ta sa pulong nga santos, ang una day mosulod sa atong hunahuna nga balaan kaayo, no? Walay sala, no, kay santos God. Pero nasayod ba mo nga ang mga santos sama ra gihapon sila nato nga mga makasasala nga mga tao? Apan unsa may nagpahimo sa ila nga santos tungod sa ilahang gugma sa Ginoo. They became saints because of their love for God, that even until death, hangtod sa ilang kamatayon, wala sila mibulag ni anak nga gugma nila sa Dios. How can one become a saint? No? Number one, through grace and cooperation with God. Grasya lamang sa Diyos, mga igsoon. The first step to holiness is always God's grace. Holiness is a gift from God. Usa kini kagasa sa Diyos, ang pagkabalaan. But kini nga gasa, nagkinahanglan usab sa atong kooperasyon. Every day we make choices to sin or to love, to be selfish or to serve. Kada adlaw maghimo tag desisyon, sa man magpakasala ta or maghigugma, magpaka-selfish or mag-alagad. Each time we choose love, patience, humility, and forgiveness, usa na sa kalakang, bisag gamay lang, paingon sa pagkasantos. No? If you chose those attributes, mabitaw nga ang atong tema karon, we are called to imitate the virtues of the saints. Gitawag kita sa pagsundog sa mga hiyas sa mga santos. Humility, love, patience, these are virtues, mga hiyas ni. And these are not simple virtues. Matud pa sa usa ka santos nga si Saint Therese of Lisieux, niingon siya nga, holiness is doing ordinary things with extraordinary love. Ang pagkabalaan mao kuno na ang paghimo sa mga ordinaryo nga mga butang uban ang extraordinary or walay sukod nga gugma. That's what holiness means. Holiness is not going to church every day, confession 24 hours a day. No? Those things are part, no? But wala lang na nag-focus din ha. Okay? As I said earlier, ang mga santos sa langit, they also have their own weaknesses. Okay? Na ay uban mga former Satanist. No? Bag-o lang na-declare nga saint, no? Si Saint Bartolo Longo. He was a former satanic priest, no? But na-convert siya balik ngadto sa Ginoo, and he is now a saint. Nay mga uban nga mga santos nga na ay struggle sa sin of lust, no? But still they became saints. Okay? Nga naman, again, because holiness is a gift and it's only by God's grace. Ikaduha, we could become saints through a life of faith, hope, and charity. Okay, kining tulo ka mga hiyas, kining pagtuo, paglaom, o pagkamatinabangon.
Faith, as we all know, means trusting that God knows what He's doing, even if we don't understand. Hope, ang paglaom means nga we believe that God's mercy is above our failures. That's hope. Yung paglaom, nga nagsalig ta sa Dios nga ang iyang kaluoy mas labaw pa sa ato mga kahuyangon. And charity means loving God above all things and our neighbor as ourselves. Pagigugma nato sa Dios, labaw sa tanan, o pagigugma usab sa atong isig katao. The saints were not perfect people. They were forgiven sinners who never gave up on God. Ang mga santos, dili to sila mga perpekto nga mga tao, kundi mga tao to sila nga gipasaylo, mga makasasala nga gipasaylo sa Dios ug wala gyud mubuhi sa Dios. They kept saying, "Yes, Lord," even when it was difficult. Kanunay lang silang gasulti, "Yes, Lord. Yes, Lord." No? Dagan kay mga santos nga nagantos pag-ayo, no? Ang uban ginaatake sa yawa kada adlaw, no? Perfect example ni ana si Saint John Marie Vianney, no? Nga bisag matulog siya pero ang yawa magsigig sinamok sa iya ha. No, mupakita ang yawa sa iya sama sa itom nga iro or kung dili dagkutan sa yawa ang iyang katre, so natulog siya, nasunog siya. No? But he did not give up on God. Wala siya niingon nga, "Hey, kakapoy ba kaya na rin magkakristohanon?" Di ay. Di na lang ko, kaya daog-daogon man ko sa yawa. Timan kung dili gani ka daog-daogon gani sa yawa, ambot pasabot nga, what jud ka maghimo sa insakto. Ha? Kung dili ganit ta mo experience og mga pangdaog-daog, mga tentasyon gikan sa yawa, ambot pasabot nga wala to tarunga atong pagkristohanon. Kay katong mga kauban sa yawa, dili naman hilabtan sa yawa. Bitaw, dili na kita hilabtan kay kauban naman mo. Mingon man ang yawa nga nganong hilabtan man tika nga paparts biya ta. Ipadayon lang ng imong gihimo diya. Ayon lang pagsimba diya. Sige, okay ra na. Di ta kay labtan. Pero kanang tao nga, sige, himo sa maayo, kung unsa insakto og labaw sa tanan, maghimo sa kabubuton sa Dios. Mo sige sinamukon sa yawa. Ngano man, kay dili ganahan ang yawa nga magpaduol ta sa Ginoo. Gusto sa yawa nga ang kunon ta niya bisag wala say katungod nato. Amen ba? So asa man ta? Sa Ginoo o sa yawa? Ginoo, siyempre. Kato mga paparts diha. Kamo ni antigo. Matod pa ni sa usa ka santos again ni Saint Jose Maria Escriva, no? Ningon siya, "A saint is a sinner that keeps on trying." Ang santos kuno usa kini ka makasasala nga kanunay nga gapaningkamot. Question, gapaningkamot ba ta? No? Muna mga igsoon, dili ta muundang sa atong pagsimba o pagpangalagad sa Ginoo. Dili man siguro nga madeklara kita diri sa kalibutan nga santos ta, nga ikaw si Saint Danica Ilano, si Saint Riste Abusiho, dili naman kinahanglan na. No? Mga titulo na diri sa kalibutan, aron ang mga tao nga nagpuyo sa kalibutan na ay sundon sa paglakaw diya sa pagkabalaan. Pero kinahanglan mga igsoon nga matag adlaw sa atong kinabuhi, dapat ang atong pagkinabuhi balaan ba? Sama sa mga santos nga kanunay nga wala mo biya sa Ginoo. Ang ikatulo, we become saints through the sacraments. Mahimot ang mga santos pinaagi sa sakramento. Okay? Matod pa ni sa bag-o lang nga nadeklara nga santo si Saint Carlo Acutis. That is my patron saint, no? Matod pa niya, "The Eucharist is my highway to heaven." Kuyaw kayo. Ang Eucharistia mao ang akong paignan paingon sa langit. He understood, no? Saint Carlo Acutis is a young saint, the
youngest saint, to be exact, sa niini nga panahon. He was only 15 years old when he died of leukemia in 2006. And he was canonized last September 7. The sacraments are the highways also of our holiness. They are the avenues that God pours out His grace. Ang mga sakramento, diha ibubo sa Diyos ang iyang grasya kanato. We have 7 sacraments in the church. In baptism, we become children of God. That is the grace. In the Eucharist, we are nourished by Christ Himself. In the sacrament of confession, we are forgiven and renewed. In the sacrament of confirmation, we are strengthened to become witnesses of Christ. In the sacrament of holy matrimony and holy orders, we are made signs of God's love in the world. In the sacrament of the anointing of the sick, we are united with Christ's redemptive suffering. When we receive the sacraments with faith, we grow closer to God, closer to heaven. That's why we always encourage you, avail the sacraments. Receive the sacraments, especially the sacrament of the body and blood of Jesus. The sacrament of the confession. Okay? Ayaw mo glikay sa sakramento. Gusto makatagrasyahan sa Ginoo. Then go to the sacraments. Amen. Gusto mo grasyahan sa Ginoo, go to the sacraments. Ayaw mo kahadlok. Kung masakit mo, ayaw mo kaulaw pagpatawag sa amo nga mga pari nga magpa-bendisyon mo sa balaan nga lana. Kung nakasala mo, ayaw mo kaulaw og duol sa pari nga mangumpisal. Kung doon na mo'y anak nga wala pa nabunyagi, pabunyagi ninyo. Pakumpirmahin ninyo. Katong mga naglibin-live-in, pagpakasal in town ka mo. Kay sakramento ang kasal, dili lang na papel, mga igsuon. Amen ba? Avail the sacraments, kinadya ang grasya sa Ginoo. Ug labaw sa tanan, every Mass, kada misa, we always partake the sacrament of the Holy Eucharist. Kung asa nagtuo kita nga kanang pan or ostia, kanang bino, dili na ordinaryo nga ostia or bino, kundi mauna kana ang tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo nga atong gidawat. Bisan tuod ang lami lang gihapon sa ostia or sa bino. But we believe. Okay? Because there's grace in that. And kana nga grasya nga gihatag sa sakramento that will help us be close to God. Ug ang ikaapat nga pamaagi nga mahimo tang santos through daily conversion and love. To become a saint is to say yes to God every day. Aron nga mahimo kang santos, kinahanglan nga yes, Lord, gid ta permi. Hindi igna imong tapad. Pag yes, permi sa Ginoo. O, ayaw pagbalibad sa Ginoo. Ayaw balibari ang Ginoo, mga igsuon, ha? Kaya kung magbalibad ka sa Ginoo, santos, magyapong ka. Pero santos ka sa impyerno. Na. Lipay, mapaparts gid ka. Mamembro ka sa paparts. Yes, gid ka, permit ka sa Ginoo. Mga bana, yes, ganit mo permit sa inyong asawa. Diba? Ing anak, gihapon ang atong yes sa Ginoo. Kapag ingon sa Ginoo nga buhata ka na, yes, Lord. Bahalag wa ko kasabot. Bahalag lisod ni para sa ako. Pero yes, Lord. Diba? Natay kanta, diba? We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Di ba? Yes, kita permis Ginoo. It's not about doing great things, but doing small things with great love. Dili na mahitungod sa mga dagko nga mga butang, kundi paghimo sa mga gagmayng butang, uban ang dako nga gugma. Holiness is not about shining before others.
It's about letting Christ shine through us. Ang pagkabalaan nato dili nabot pasabot nga mas labaw ta or mas hayag ta kaysa uban. Ano niya ang uban alum-umra. No? It's not about that. But it's about letting Christ shine through us. Nga si Kristo mismo mudanag sa atong kinabuhi. Nga ang tanan nga makakita kanato, makita nila si Kristo diri sa atong kinabuhi. Amen ba? Remember ko itong Wednesday nga naay kanang walking possess ba? Kanang possess, no? Atubang, di siya mo atubang jud nako. Magpiyong-piyong ra gid siya, magtulog-tulog. Sagud saon ni magpukaw, di jud mo mata. Pukaw. Hoy. Unya paghawiran nimo magkirig-kirig. Pangutanan nako siya, nganong di makamututok nako? Unsay tubag niya? Samaw kay ka. And I don't take credit for that. Okay? What I'm trying to say is, dili naman siguro kinahanglan mga yawaan tano aron nga makita nato nga hayag ang uban. Ambot pasabot ba nga atong tugutan permi nga ang kahayag ni Kristo mudanag sa atong kinabuhi. Okay? Matud pa sa usa ka French writer nga si Leon Bloy. Matud pa niya, the only tragedy in life is not to become a saint. Ang pinakadakong disgrasya sa kinabuhi nato kanang dili ta mahimong santos. Kuyawa kay no, pinakadako nga disgrasya. Heaven is not for the few. Ang langit dili lang ni para sa mga pipila lang, para ni sa atong tanan. Amen ba? Nakatawa ko sa atong second reading nga ganina. Kay katang second reading nato in Revelation 7, mao nay gamiton sa usa ka relihiyon nga 144,000 ra lagi kuno ang makasold sa langit. Mo na kanunay ilang evangelize. Nya pangutanon pagig ka, unya sir, apil sigurado ka nga apil ka sa 144,000. Mag-unsa na malang ang uban? Kung sila ra di ay malangit. Nga kung dili ka mamembro sa ilang relihiyon, dili ka malangit. Mga igsoon, ang langit para sa tanan nga nahigugma sa Dios nga tinuoray. Heaven is for all, to those who love God sincerely. So mauna nga sugda nato karong adlaw. Excited ba mo nga mahimong santos? Maningkamot ta. Ay mugtuwa tong magminyo mo og santos ha. Atong primate santos na ra ba nadaan? Napa si Jimmy Santos ba? Napa si Arwin, basketballista man to. Ha? Judian, napas Judian. Adi na to Santos, Agoncillo na to. Naminyo naman. So kita maningkamot jud ta, no? Buhaton nato kung unsay angayan buhaton. Namati ba mo sa atong ebanghelyo ganina? Ingon si Kristo, sa diyang gigutom ako, gipakaon ko ninyo. Sa diyang hubo ako, inyo kong gisaninaan. Sa diyang na ako sa bilangguan, inyo kong gibisita. No? Sa diyang nasakit ko, inyo kong giatiman. Tingalay ang mga tinunan, Lord. Kanos akaramo nakita nga kuan? Nga nagsakit, gigutom, giuhaw, niya wakan amo himuoy sa maayong butang. Sa ingon ni Kristo, kung unsay inyong gihimo sa labing ubos, inyo usab gihimo ngani kanako. Whatever you did to the least of me, you did it to me. Mga igsoon, no? Ang atong pagka-santos, dili lang na nag-focus sa atong kaugalingon, but labaw sa tanan, kinahanglan nga kahibaw punta magtagad sa panginahanglan sa uban. Amen ba? Kinahanglan kabalo ta magtagad. Kanang mga gigutom diya sa kadalanan, kanang giuhaw, kanang mga hubo, kanang binilanggo, kanang mga masakiton. Kinsa man day lain mo atiman anak kung dili kita nga katawhan sa Dios.
kinsa man day gamiton sa Dios aron pagsangkap sa ilang panginahanglan, kita ra gihapon nga katawhan sa Dios. Because that's part of being a saint. Charity works. Doing the works of charity, magtabang ta sa uban. It's not just about ikaw ang pinakadako og amen, ikaw ang pinakadako og tithes and offering, pinakakusog og tingog panahon sa praise and worship. It's not just about that. Ang atong pagkakristohanon. It's about displaying God every day. Amen ba? Please stand.